Kinuha na mismo ng New Orleans Pelicans si Joe Dumars bilang kanilang bagong presidente ng Basketball of Operation. Sa mga hindi pamilyar kay Joe Dumars, galing po siya sa Pistons. Doon siya naging unang executive kung saan pinangunahan niya mismo ang Pistons noong 2024 NBA season sa isang kampyonato. Mayroong bad reputation si Joe Dumars sa pag-draft kay Darko Milicic. Yun ang kanyang pinili at kanyang pinalampas sina Chris Bosh at Carmelo Anthony pati si Dwayne Wade sa 2003 NBA draft. Pero bumawi naman siya dahil sa 2004 NBA season, nagkampiyon naman ang Detroit Pistons. Hindi rin siya basta-bastang executive kung saan siya'y inawardan ng liga noon bilang Executive of the Year sa 2002-2003 NBA season. Sa mga panahong iyon mga idol, nakabalik ng 6 na beses ng magkasunod ang Pistons sa Eastern Conference Finals. Under po yan sa management ni Joe Dumars. Pagkatapos sa Pistons, naging special advisor naman siya sa Sacramento Kings. At yung sumunod ay naging Executive Vice President and Head of Basketball of Operation sa mismong NBA. At ngayon fast forward mga idol, Pelicans na siya. Siya na ang bagong presidente ng Pelicans. Ayon sa impormasyon, ang kanyang unang misyon ay i-trade si Zion Williamson, i-rebuild ang Pelicans upang makasabay as title contender. Sa iba mga balita naman, sa pangkabuuan, nasa 56 million ang matatanggap ni Mike Budenholzer. Pero wala siyang trabaho. Itong si Mike Budenholzer ay mayroon pang natitirang 16 million sa Milwaukee Bucks sa loob ng 2 taon. At mayroon din siyang 40 million sa Phoenix Suns sa loob ng 4 na taon. Sa pangkabuuan, 56 million ang kanyang matatanggap mga idol sa susunod na 6 na mga taon, pero wala siyang ginagawa. Mayroong pumapasok na pera, milyones sa kanyang bank account mga idol, pero wala siyang ginagawa. Grabe. Kapag pumirma ng deal o contract ang isang NBA coach, hindi na mababawi ng team ang perang iyon. Kahit na siya ay sinibakman, matatanggap pa rin naman niya ang perang iyon. Binago talaga ni Jimmy Butler ang Golden State Warriors. Malaki ang kanyang impact mga idol. At heto, since nangyari ang trade, ang Golden State noon ay nasa ika-17 position sa record sa NBA. Pero ngayon, pangatlo sila. Maganda rin ang kanilang defensive rating. Pang-10 sila sa ranking pero ngayon sila ang pinaka-the best. Number 1 din silang kupunan sa NBA na nagpupuwersa ng turnover sa kanilang kalaban. At sila rin ang pinaka-the best sa nako-convert nilang puntos galing sa turnover. Sa free throw attempt naman, bago ang trade, sila ay nasa ika-27th na ranking pero ngayon pangatlo sila. Sa free throw percentage, bago ang trade, sila ay nasa kulelat na posisyon pero ngayon pangalawa sila. Binago talaga ni Jimmy Butler ang Golden State Warriors. Ginawang balanse sa play-in versus Memphis Grizzlies. Kitang-kita naman yung kanyang impact doon, napakalaki. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.